Alright, so para sa message po, let me invite everyone. Handa na po ba tayo sa message? Okay, sige po. Exodus chapter 14 please. Exodus chapter 14. Okay, babanggitin na lang po natin ang pinaka-konteksto at ang storya, pero magdudwell na po tayo sa magiging teksto po natin ngayon. Okay, yung key text po natin. Exodus chapter 14. All right, beginning verse number 13. And Moses said unto the people, Fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will shew to you today. For the Egyptian whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. The Lord shall fight for you, you shall hold your peace. And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward. So this morning, I would like to share with you the message of the Lord I entitled, Just Go Forward. Just go forward. Forward. Sulong lang po tayo. Okay? Para sa gabay ng Panginoon, let us pray. Muli po, aming dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa napakagandang umagang ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Thank you for this very beautiful day, Heavenly Father. We praise your name. We honor you, Lord. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Salamat po sa masarap ng pahinga na pinagkaloob mo sa bawat isa po sa amin. At ang hiling po namin ngayong umagang ito, dakilang Diyos, muli po, ang bawat isa ay iyong pong kausapin, iyong pong pagpalain sa pamagitan po ng iyong salita. Particularly sa amin pong pagsasalusaluhan ngayon, abutin mo po kami sa amin pong spiritual needs. Thank you so much, Heavenly Father, for your guidance. Thank you for the freedom that we have to preach and to study the Holy Word. Bless us, O Lord, we pray. In Christ's most precious name, Amen. By the way, shout out po kay Teacher Melds at sa lahat ng kasama, Pastor Poy, Ate Millet, sa inyong lahat dyan. So shout out sa inyo. Ingat kayo dyan sa US of A. Alright, thank you so much. Sister Mirna Tumandao, shout out din sa iyo. Alright, this time, atin pong bigyang pansin na po ang ating teksto. Alam po natin, ito po'y kasaysayan ng Israelites, samantalang sila po matapos lumaya sa pagkaalipin po doon sa Egypt, sila po ay nagpasimulang maglakbay at sa kanilang paglalakbay, dumating sa pagkakataon na sa naging kapasyahan po ni Pharaoh, habulin po siya. Okay? Habulin po sila. And then, sa habulang yon na naganap, dumating sa pagkakataon na sila po ay natrap ng sea. And then, narito po ang pinaka-teksto po natin, na kung saan binigyang pansin po ang naging pag-uusap po nila. And Moses said unto the people, Fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord. Makikita nyo po na in this particular verse, Moses is trying his best to comfort and to calm the people. Kasi medyo nagre-react na po sila. Alam niyo po, ang larawan ng Israelites ay parang larawan ng buhay po ng marami sa atin. Na samantalang ang saya nung nakaranas na sila po'y napalaya, nung nakaranas na mga pabor ang sitwasyon, pero along the way, kapag ka nakakaranas po ng mga pressure, katulad ng ilan sa mga napag-aralan po natin noon, kapag ka nakakaranas po ng mga hadlang, kapag ka nakakaranas po ng atake ng kaaway, imbis na pagtiwalaan po ang Diyos, mga minamahal, ang hinahanap po yung masisisi. So yan po, typical na makikita po natin kahit sa mga Kristiyano ngayon. Pag maganda ang sitwasyon, praise the Lord. Masaya kapag paborable ang sitwasyon. Pero pagka nakaranas ng masasabi po nating unpleasant, unfavorable situation, talagang sisihan, mga minamahal. And sad to say, sa buhay po ng Israelites, si Moses ang paborito po nilang sisihin. Para din pong mga mananampalataya na kapag ka mayroong mga naging sitwasyon sa buhay,
talagang ang isa sa nasisisi ay ang kanilang pastor. So, you better listen this morning because I believe it is good na matuto po tayo sa kanilang naging kasaysayan. So, makikita nyo po that Moses tried his best to somehow calm them. 'Di ba? Pinakakalma niya. Ang sabi po, again, mga kapatid, sa verse number 13, and Moses said unto the people, huwag kayong matakot, fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, which he will shew to you today. For the Egyptian, whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. At ang kanyang ibinibigay na dahilan, the Lord shall fight for you, and you shall hold your peace. So, siguro, the same thing na gusto ko pong sabihin sa bawat isa po sa atin. Ano man po ang pinagdadaanan nyo, ano man po ang laban nyo sa buhay, po pwede po tayong pumanatag, wag matakot, pumanatag, at tingnan natin ang gagawin po ng Panginoon. Okay? Fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord. Ang sabi po niya, for the Lord shall fight for you, you shall hold your peace. Ngayon, sa verse 15, ito po ang sabi ng Panginoon sa kanila. Alright, verse 15, particularly kay Moses. Dahil ang sabi po ng talata, and the Lord said unto Moses. Okay? Ang linaw-linaw po, wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward. So, makikita nyo po na ito ay challenge sa kanilang pananampalataya. It is not easy for Moses to tell the people to go forward because of their situation. Kumbaga, parang isang bagay po na magandang makita natin sa Christian life, ang pinaka-challenge po, minsan parang salungat ang sitwasyon, pero bibigyan ka ng Diyos ng tinatawag na utos para patunayan mo, papagtibayin mo ang iyong pananampalataya. Remember Abraham, yung test of faith ni Abraham? So dito po, test of faith din ito. Because how come na ikaw ay susulong kung dagat ang nasa iyong harapan? So, kung hindi po hakbang ng pananampalataya, hindi po magagawa yan. Pero meron po kung ilang bagay na binibigyang pansin every time na nababanggit po ito. Okay? May mga pagkakataon po kasi mga kapatid, na kaya po tayo, hindi tayo makakita ng mahimalang gawa ng Panginoon sapagkat hindi po tayo humahakbang sa pananampalataya. So, it is good to always exercise the step of faith. Yung pong step of faith, mga minamahal, na kahit na po kontra o mabigat ang mga sitwasyon, doon pa rin tayo makikinig sa kung ano po ang instruksyon ng ating Panginoon. Okay? Even if the situation is difficult, if God will give instruction, we still need to follow His instruction. We still need to obey kung ano po ang instruction ng Panginoon. I remember one of my favorite message kasi ito po yung idea, mga kapatid, ano? Nung sabihin po ng Panginoon sa kanya, wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward. Maniwala po kayo sa akin, napakahirap sa katayuan ni Moses na sabihin sa mga tao yung pinasasabi ng Panginoon. So ako ngayon, parang gusto ko lumagay doon sa ganong katayuan na kayong mga nakikinig ngayon, maaring ang presenting situation nyo, natrap kayo ng sea. Maaring may humaharang sa inyo na parang nagiging dahilan para matakot tayong magpatuloy, nagiging dahilan kung bakit balisa po tayo, nagiging dahilan kung bakit masasabi po natin na parang gusto na nating gumiba. Kung sakali man, gusto kong sabihin sa inyo na ang God-given instruction is for us to go forward. Now, bago ko po ipagpatuloy ito, meron kasi kung gustong-gustong mensaheng ginawa, na kinuha ko po yung salitang forward. Yung salitang forward po, una, it speaks of direction. Kapag ka sinabi pong forward, direksyon po ang pinag-uusapan. Tama po ba? Kasi malinaw yan eh. Pagka forward, pasulong po yan. So, ito ang isang bagay na gusto kong matutunan po natin that if we will consider the God-given direction, God's direction is, ang sabi po,
Tell them, sabihin mo sa kanila that they go forward. So, direction po yan. Pero alam natin na ang salitang forward, ginagamit din po sa concept ng development. Di ba? Kumbaga mga kapatid, yung pag-angat, yung pag-grow, yan po makikita natin kapag ka po may mga kandidato na gustong mag-attract ng mga botante o kaya ang kampanya po ng mga politician sa lugar na kanilang kinalalagyan, di ba? Okay, forward, Valenzuela, forward, Bulacan, forward, Cavite. So, ginagamit po yung salitang forward na ang concept po is development. 'Di ba? So, when we see or when we consider the word forward, it speaks of direction, okay? And it is also speaks of development. Ibig sabihin, pagka narinig natin yung salitang forward, ang isa sa idea po is direction. Ikalawa po, development. Tayo rin po sa karanasan natin sa Panginoon. Kumbaga po, yung idea, let us go on unto perfection. Imagine nyo po, di ba? Bago sila nakalabas sa Egypt, napakarami nila nang na-witness na mahimalang gawa ng Panginoon. Pero heto pa rin po sila na parang hindi po nag-i-improve, na sa lahat ng nakita nila, nagdududa pa rin po sila sa mga sitwasyon po nila sa buhay. Mali po yun. Sana po yung lahat ng ginawa ng Panginoon, medyo magdala sa atin sa growth. Na talagang yung grow sa ating pong knowledge about our God, yung pong grow, kung ang pag-uusapan po, yung ating pong maturity, yung idea po nung ating pong attitude. So, it speaks also of development. At pagka po narinig natin yung salitang forward, it speaks of determination. Ang ibig sabihin po mga kapatid, doon po sa idea ng direction, meron nga po ako narinig na pastor, na nung ibinigay ko po ang message about direction, so medyo siguro dahil na-bless po siya, talagang ipinangaral po niya ito, na ang direction ng Panginoon ay certain, ang direction ng Panginoon ay correct, ang direction ng Panginoon ay clear, pero makikita niyo po na ang direction ng Panginoon challenging din. Okay? And I want you to dwell on that, in that idea that sometimes sa direction na sinasabi ng Panginoon, like in their case, sinabi po, go forward, yan po ay napaka-challenging kasi paano ka magpo-forward? Ang biro ko nga po dyan, siguro po dapat ang sabihin sa kanila, lusong. Kasi po, dagat po yung nasa harapan nila. Pero yung sasabihin mong sulong, dapat lusong, di po ba? So, lalo na po sa mga lugar na binabaha ngayon dahil sa kagagawa ng mga magagaling na politician po natin, na kung saan may mga kasabwat ng mga kontraktor, kaya ang baha po everywhere pa din. Ano po? So, kaya po wala tayong magawa kundi lusong ng lusong. All right. So, again, the direction is very challenging for the people of God to go forward considering that they have been trapped nung pong sea. Kaya yung joke ko dyan, di ba? Sinasabi ng mga tao, Moses, you see, there is a sea. Kaya sisi ng sisi ang mga tao kay Moses. Buti na lang sa pangyayari yan. Direction sila, nag-forward sila, nakatawid sila. Palagay nyo, anong sabi ni Moses, pagtawid nila. Sabi niya sa mga tao, you see? Di ba? So, kaya, mga kapatid, mga minamahal, it speaks of direction. Ang salitang forward, it speaks of direction, it speaks of development. Di ba? Don't stagnate. Di ba? Doon sa idea po nung it speaks of direction, pwede nyo pong ilagay, don't swerve. Diba? Don't swerve. Ang ibig sabihin, huwag kang mag-change lane. Okay? Kung ano yung direction ng Panginoon, doon ka lang. Diba? So, huwag kang lilihis, patungo sa kaliwa o sa kanan man, kasi ang sabi ng Diyos, forward. So, it means to say, don't swerve. Diba? Huwag kang lumihis. Okay? It speaks of development, don't stagnate. Dahil ang idea po ng forward,
yung pong progress, development, don't stagnate. Hindi po kalooban ng Panginoon na maging stagnant po tayo sa ating spiritual life. Whatever challenges we are facing in this life, we will face in this life, it is always good to somehow consider na yan po ay opportunity to grow. Kung ano man po yung sitwasyon nyo ngayon, yung nararanasan nyo ngayon, yung laban nyo po ngayon, kung saan kayo ilagay na kalagayan, yan po ay masasabi nating pagkakataon para tayo po ay mag-step up, mag-grow. So because the word forward speaks of direction, don't swerve. It speaks of development, don't stagnate. And speaks of determination, don't stop. Diba? Don't stop. That is the idea. Nung sinabi sa kanila ng Panginoon na forward, binigyan sila ng direction, and then matuto na kayo sa mga naranasan ninyo, okay? And then, don't stop. Ano man ang mangyari, just keep on. Just continue on. Go forward. Okay? So kaya doon sa mga interesado, it speaks of direction, it speaks of development, it speaks of determination. So sa usapang direksyon, ang kalooban ng Diyos, don't swerve. Okay? Just straight. Yung talagang diretso lang. Sa usapang development, don't stagnate. Step up. Diba? Don't stagnate. Step up. And then sa usapang determination, don't stop. Diba? Don't stop, mga kapatid. So, tuloy-tuloy lang po tayo, anuman po ang mangyari. Ngayon, ano po ba ang mga po pwedeng maging batayan po natin doon po sa idea, basta tuloy lang. Diba? Just go forward. Huwag kang madistract doon sa mga sitwasyon na nakikita mo. Ano man ang panahon, ano man ang sitwasyon, hindi po tayo dapat magpapa-apekto doon. Or kung sakali man na talagang nagpipilit ang sitwasyon upang pahinain ang loob natin, just keep on, just continue on. So, God is actually the one that we can trust. Siya po yung po pwede natin pagtiwalaan. Ngayon, sa buhay po natin, para po medyo ma-rebuke po tayo. Kasi sometimes, parang nabaliwala na yung maraming ginawa ng Diyos dahil sa presenting nararanasan natin ngayon. Diba? Kadalasan, ganyan tayo ka-unreasonable. So, let me, straightly, sabihin po sa inyo, na maraming pagkakataon po, nagiging unreasonable tayo only because of our present situation. Kumbaga, nakalimutan natin yung mga past dealings ng Panginoon sa atin, yung mga nakaraang victory po natin, di ba? At yung pong ginawa na ng Panginoon sa maraming pagkakataon. So, I want to remind everyone that the reason why we just need to go on, kailangan lang tuloy-tuloy po tayo dahil po sa mga kung ano na po ang pinatunayan ng Panginoon. Okay? So, una po, makikita natin na dahilan kung bakit dapat tuloy lang, because the Lord defended us. Diba? So, sapagkat ang Diyos po, makikita nyo po kung paano tayo pinagtanggol, kung paano tayo pinrotektahan. So, dapat ang Israelites, yun ang nakita nila. Mula sa malupit na Pharaoh, mula sa mahihirap na sitwasyon, mula po doon sa maraming laban sa buhay, ipinaglaban sila ng Diyos. The Lord defended them. Okay? So ito po ang isang katotohanan. The Lord shall fight for you. Yun yung niremind ng leader po nila, ni Moses po sa kanila. Kasi pinaglaban na tayo ng Panginoon. At ang Diyos, patuloy tayong ipakikipaglaban. The Lord shall fight for you, you shall hold your peace. In fact, mga kapatid, sa mga ilang sitwasyon sa buhay, we really need to apply this message. Because sometimes, it is very easy to say, alam ko, nandyan ang Panginoon, ipinakikipaglaban ako ng Panginoon, bahala ang Panginoon. So, dapat po, yung pong statement, maging po sa atin. Kumbaga, kumpleto po, the Lord shall fight for you,
you shall hold your peace. Yung pwede kang pumanatag because of your thinking, because of your knowledge, because of your awareness that God is the one fighting for you. And if you really believe that, kung talagang naniniwala ka na ipinakikipaglaban ka ng Diyos, huwag ka nang mag-alburoto, huwag ka nang magwala, at huwag ka nang magkaroon ng tinatawag na kabalisahan, kabagabagan, sapagkat ang dapat epekto at resulta at ang dapat manifestation ng paniniwala that God is the one fighting for you, panatag ka. Di ba? Halimbawa, iniisip natin, bahala ang Panginoon, ha? Okay? Bahala ang Panginoon. Alam ko, naniniwala ako, bahala ang Panginoon sa pangangailangan namin. Pero, ang manifestation naman sa iyo, talaga kaya makakaraos kami. Ano kaya po pwede mangyari at magiging kahinat na namin dito? Naapektuhan ang trabaho ko, naapektuhan yung sitwasyon namin sa buhay. Matindi tong presenting. Kung talagang naniniwala ka na ang Diyos ang bahala sa iyo, ang resulta at ang dapat maging patunay nito, panatag ka. Diba? Again, just to emphasize this point, if you really believe that God is the one fighting for you, dapat ang pinaka-epekto nito sa iyo, panatag ka. Diba? Ibig sabihin, kalmado ka. Why? Sapagkat may Diyos na nakikipaglaban para sa iyo. Sabi ko nga, even in the difficult situations in life, ang kailangan lang maintindihan natin, mga kapatid, na kaya pwede kang pumanatag kasi may Diyos po tayo. Kung naniniwala kang may Diyos, pumanatag ka. Kung naniniwala kang alam ng Diyos ang lahat, pumanatag ka. Kung naniniwala kang nandiriyan ng Diyos para sa iyo, pumanatag ka. Ang katibayan ng iyong pagtitiwala na nahandyan ang Panginoon sa iyo ay dapat magdala sa iyo sa panatag na isip at puso. Kung may umapi sa iyo, pumanatag ka na may Diyos na magtatanggol sa iyo. Kung may nanira sa iyo, pumanatag ka na may Diyos na talagang tatayo para sa iyo. Kaya nga ang sabi ko po, ako naniniwala na ang vengeance nasa Panginoon. Sa anumang nagiging sitwasyon natin sa buhay, pumanatag ka. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang gumanti, ako ang gaganti. Tama po ba? So, if we really believe na ang vengeance sa Panginoon, pumanatag po tayo. If we really believe na ang vindication, di ba? God will vindicate you. He will avenge for you. He will vindicate you. Dapat panatag ka. Ginawa nila ako ng usap. Talagang, sabi ko nga si Joseph, napalabas pa na attempted rape ang kaso, naikulong pa. Pero ba't nagawa po ni Joseph na parang panatag lang siya? Kasi tiwala siya sa sinabi ng Panginoon na pagpapalain siya. Tiwala siya sa idea na bahala ang Panginoon sa kanya at may paglalagyan ng Diyos sa kanya. Kaya mga kapatid, mga binamahal, sa kabila po ng paninira at masasabi nating maling kaso na ipinataw po kay Joseph, nakulong po siya, but makikita natin in the story of Joseph that Joseph vindicated him. Diba? The Lord vindicated Joseph. So, ganun din po sa atin, mga kapatid. Hindi magmamatter yung bintang sa iyo ng tao. Hindi po magmamatter ang akusasyon sa iyo ng tao. Hindi po yan ang magmamatter. Ang magmamatter pa rin kung ano po ang kapasyahan ng Diyos na nakakakilala sa iyo. Kaya kung talagang naniniwala ka na ang Diyos ang kasama mo, ang Diyos ang kakampi mo, ang Diyos ang talagang nakadepensa sa iyo, then pumanatag ka kasi sa totoo lang po, ang vengeance, Diyos ang nangakong siya ang gaganti. Ang vindication, talagang ikaw, be-vindicate ka ng Panginoon. Later on, marirealize ng lahat. And then victory. Diba? Ang tagumpay sa Panginoon. So, lahat ng yan, sa Panginoon yan. Vengeance, vindication, and victory. Kung naniniwala kang kasama mo ang Panginoon, we are more than conquerors through Him that love us. Tayo po'y higit pa sa mapagtagumpay. Kaya nga, ano man ang laban natin sa buhay, kung naniniwala tayong ang Diyos ang nakikipaglaban para sa atin, claim the victory. Diba? Claim the victory. So, kaya importante po na maalala natin, ito yung isang bagay na sinabi sa kanila, the Lord shall fight for you. You shall hold your peace. Ano po ba ang naranasan nila? Di ba? Dinipensahan sila ng Panginoon, pinrotektahan sila ng Panginoon. Doon po sa lahat ng kanilang mga laban at sitwasyon sa buhay. Okay? The Lord defended them.
Okay? Number 2, the Lord delivered them. The Lord delivered them. So, sila po ay hindi lamang ipinakipaglaban ng Panginoon, di ba? Sobra ang nagiging pakikipaglaban niya kay Pero, ang tigas ng puso ni pero hindi siya pwedeng manalo sa Panginoon. Amen? So, kapag ka ang Diyos ang nakikipaglaban para sa atin, kaya nga sabi ko po, minsan kaya hindi tayo mapakali dahil iniisip natin parang ang hirap naman, na naakusahan ako, ang hirap naman, na talagang parang naaapi ako. Well, syempre pagka Kristiyano ka, hindi naman ang ibig sabihin nun, talagang wala lang sa'yo. Kaya lang, kung naniniwala ka na ang Diyos ang didepensa sa'yo, ang Diyos ang talagang kakampi mo, di ba? Ang sabi nga, if God be for us, who can be against us? Ibig sabihin po, pwede tayong pumanatag na may gaganti para sa atin, may magbibindicate sa atin, may magbibigay ng victory sa atin. Okay? So, kay Pero, ipinaglaban sila ng Diyos. Okay? And then, hindi lamang po yan mga kapatid, pinalaya sila. The Lord delivered them. Hindi po madali yon. If we will study, like for example, si Pero na lang. Kung pag-uusapan at pag-aaralan natin si Pero, talagang humanly speaking, kapareho po, napaka-imposible po na sila po ay palayain. Okay, sa anumang kinakukulungan natin ngayon, sa anumang kalagayan na tayo po ay nakabilanggo ngayon, tandaan nyo po yan, na kaya ng Diyos na palayain tayo. Kung ikaw ay nakabilanggo sa bisyo at hirap ka na mapagtagumpayan ng bisyo, kaya kang palayain ng Panginoon sa bisyo na yan. Kaya kang palayain ng Diyos sa lahat ng sitwasyon ng iyong buhay. Sapagkat ang Diyos, siya po'y deliverer. Ayan, naalala ko na naman. I have a message na ang concept ko po, God is our dad. D-A-D, di ba? I do not know if you can still remember that. Paalala lang po yan. God is our dad. Alam natin pagka Kristiyano, ang ama natin ay ang Diyos. Okay, ngayon, yung pong D-A-D, yung dad, siguro po magandang maging paalala sa atin na yung D, siya po ang ating defender. Okay? Yung A, siya po ang ating avenger. At yung pong D, siya po ang ating deliverer. So God is our defender, God is our avenger, and God is our deliverer. Okay? Paalala, God is our dad. Amen? Ano man ang sitwasyon mo sa buhay, ano man ang dagat na kumukulong sa iyo o humaharang sa iyo, remember na meron kang defender, avenger, and deliverer. So yun po ang punto. Sila po ay pinalaya ng Panginoon. Kaya nga po pwede silang pumanatag. Just go forward. Because in reality, kaya po dapat sumulong po sila. Huwag po silang umurong. Huwag silang mag-quit. Huwag silang sumuko. Why? Because the Lord defended them. Because the Lord delivered them. And because the Lord directed them. Mula po sa magulong buhay, mula sa inaaliping buhay, mula sa mahirap na kalagayan, heto po ang Panginoon, hindi lamang po sila niligtas, kundi ang Diyos ang naggabay sa kanila. So kaya sabi ko nga po, in our direction, it is good to make sure that it is the Lord's direction. Okay? Because God should be the one na nagdidirect sa lakad po natin. So mga kapatid, mula po sa kanilang walang kwentang buhay, mula sa kanilang kalagayan na hindi po maayos, nakita nyo po na ipinaglaban sila ng Diyos, pinalaya sila ng Diyos, at ginabayan sila ng Panginoon. The Lord directed them. Kaya nga ang punto, siguro po kung ite-take natin ang reason kung bakit dapat forward lang po tayo, because God will defend us. Because God will surely deliver us. Because God will direct us. Amen? So kaya po nung sinabi, go forward, kahit po by sight, parang mahirap yata yan. So by faith, go forward pa din. Ano po ang exciting sa teksto natin, sa storyang ito? Diba? Maraming mga exciting na gagawin ng Diyos.
Marami pong mga bagay na nakaka-excite sana na magiging gawa ng Diyos sa buhay natin, pero kung hindi po tayo hahakbang sa pananampalataya, maniwala po kayo sa akin. Marami po kayong mamimiss na kahanga-hangang gawa ng Panginoon. Kasi simple logic eh. Kung hindi ba sila nag-forward, makaka-witness po ba sila? Ma-experience po ba nila yung ganong klase ng deliverance? Yung ganong klase ng pagkilos ng Panginoon? Ano ang dahilan? Ano ang dahilan ng Diyos para hawiin niya ang dagat kung hindi ka naman tatawid? So the same thing. Yung pong mga nakaharang sa atin, anong dahilan ng Diyos na aalisin niya yan? Kung wala ka naman planong tumuloy dahil may nakaharang sa'yo. Sometimes, yun po ang problema. The reason why hindi natin maranasan, hindi natin ma-witness yung makapangyarihang gawa ng Panginoon kasi nagbigay siya ng direksyon pero nag-swerve ka. Nagbigay siya ng direksyon pero ano ang ginawa natin? Tumigil po tayo. Okay? Sa pagtigil natin, marami po tayong hindi na-experience at na-enjoy. So, if you really want to experience the miraculous work of God, you need to follow His direction. Sapagkat doon sa direksyon ng Panginoon, di ba? Kaya nga sabi niya, speak unto the children of Israel that they go forward. Mga kapatid, another message that, will remind us na sa Christian life, hindi po pwedeng by sight. It should be by faith. We need to walk by faith, mga kapatid. Kaya po yung direksyon ng Diyos, napakahalaga po niyan. So, tatandaan niyo po ho, God is our defender, okay? God is our deliverer, and He is the one directing our path. Ibig sabihin po, itutuwid niya yung daan natin, at siya rin po ang hahawi ng mga harang sa daan po natin. So, kaya ang isa sa nakatutuwa at very sabihin nating enjoyable sa naranasan po nila mula sa katayuan na napakahirap gawin, pero dahil sumunod po sila, mga kapatid, sabi ko nga, makikita nyo ba kung paano hinati ng Diyos ang dagat kung hindi po sila nag-step of faith? By faith, ang ginawa po nila. Nakaharang ang dagat, pero ang kalooban ng Diyos, forward, just go forward, and then, sa kanila pong pagsulong, mga kapatid, na witness nila the miraculous work of God. Kung paanong hinati ng Panginoon, di ba? Sabi ko nga sa inyo, the Lord will defend us, the Lord will deliver us, and the Lord will direct us. Yun po ang tiyak na gagawin ng Panginoon. So, balik na rin natin. Dinereksyon sila ng Panginoon. Go forward. Okay? Nung sila po ay sumulong, mga kapatid, nung sila po ay tumawid na, nung lumakad na po sila, nung sumulong po sila, ano nangyari? Di ba nahati po yung dagat? So, minsan, kaya po hindi mahati ang dagat sa harap natin kasi ayaw nating sumulong. Kaya nga, just go forward. Ano man po ang sitwasyon, ano man po ang nakikita natin, just go forward. So, para ma-experience nyo pong makakita ng miraculous work of God. So, dito po mga kapatid, ang nangyari po, dinirect sila ng Panginoon, forward. Okay? So, nakatawid po ba sila? Opo. O diniliver sila ng Panginoon. Okay, ano po nangyari sa mga kalaban? Hindi ba? Mga namatay po sila. So, mga kapatid, meaning, dinipensahan sila ng Panginoon. So, yun po ang dahilan kung bakit ang sinasabi ng message natin ngayon, just go forward. Ano man po ang sitwasyon mo sa buhay, ano man ang laban mo sa buhay, ano man ang atake ni Satanas, ano man ang nakaharang sa dadaanan mo. Pagka sinabi ng Diyos na go forward, just go forward, and then you will experience. Di ba? Yung pong pagdi-deliver ng Panginoon sa iyo. So, ito po ay paalala sa bawat isa sa atin. Pagka pinag-usapan yung forward, direction po yan. And God will be the one to direct you. For sure. Okay, pag pinag-usapan natin ang forward, development po yan. Kaya sana, yung mga nararanasan natin, nagpapalago po sa atin. What we already experience in our lives, mga kapatid. Sana po as we continue on, as we go on,
na i-improve tayo. Pinatunayan na ng Panginoon kahapon na kaya kanyang pakainin, bakit ngayon nagdududa ka na naman na baka may kakainin ba kami? Napatunayan na ng Diyos na talagang nag-provide siya para sa pag-aaral ng anak mo, sa everyday needs ninyo. Almost araw-araw na i-experience mo ang bagong kahabagan ng Panginoon, na experience mo yung protection niya, yung provision niya. Napakaraming bagay na talagang kung magiging mulat po tayo sa ating pong kahapon, ginawa ng Panginoon. Anong dahilan para ikaw ay magdalawang isip sa Kanya ngayon? Diba? God have proven Himself many times sa buhay po ng marami sa atin. And sad to say, meron pa rin po talagang nagdududa at nag-aalinlangan. Sunod lang po tayo sa Diyos. Just go forward for you to witness the miraculous work of God in your life. For the Lord to manifest His power, you need to step by faith. Diba? Kailangan mong humakbang sa pananampalataya. Kailangan pong sundin lang natin yung direksyon ng Panginoon sa ating buhay. Mga kapatid, kayang hawiin ng Diyos ang dagat. Huwag kang maniwala na hindi masosolve ang problema mo. Huwag kang maniwala na hindi mo malalagpasan ang dagat na yan sa harapan mo. Ang kailangan lang, maniwala ka sa Diyos na nagbibigay ng direksyon sa iyo, na ang kalooban niya, just go forward. Forward lang po, sulong lang po tayo, tuloy lang po tayo. The direction is clear, mga kapatid. Diba? Napakaliwanag po ng direksyon ng Panginoon. Kaya nga, sabi ko, hypothetical, kung hindi po kaya sila tumuloy, makakakita kaya sila ng makapangyarihang gawa ng Diyos kung paano? Kung hindi sila tumuloy, mga kapatid, kung hindi po nila sinunod ang direksyon ng Panginoon na go forward, saan sila pupunta? Kahit lumiko sila sa kanan, aabutan po sila ng chariot. So, pero kung hihinto sila, aabutan po sila. Kung doon po sila sa lilihis sa kaliwa, aabutan din po sila. Ang ibig ko pong sabihin, talagang ang solusyon lang, yung direksyon ng Panginoon. Mga kapatid, the only solution sa iyong situation is God's direction. Diba? Yes. The only solution to our situation is God's direction. Just follow the direction of God in your life. And I am telling you, you will experience the amazing power of God. You will surely experience, mga kapatid, the miraculous work of God. Yan naman po napatunayan na natin. Marami na tayong naisip na napaka-imposibleng mangyari sa buhay po natin noon. Pero ano po ang ginawa ng Panginoon sa atin? Pinatunayan niya ang kanyang kapangyarihan. Kaya nga sabi ko po, mga kapatid, pagka tayo po ay parang mga Israelites pa rin na sa kabila ng naranasan nila at na-witness nila na matinding kapahayagan ng kapangyarihan ng Panginoon doon pa lang sa Egypt, alam nila kung gaano sila inalipin, alam nila kung gaano sila binusabos, alam nila kung gaano kalupit si Pero, alam nilang hindi masaya ang buhay nila roon, alam nila na walang kakwenta-kwenta ang kanilang karanasan at ang kanilang kalagayan. Tapos ito ang Panginoon na sa matigas na puso ni Pero, He manifested His power at hindi iilan ang pagkakataong pinakita niya ang kanyang kapangyarihan. Ang mga Israelites witness po dyan. Kaya nga nakakalungkot na doon sa kanilang journey patungo po sa Promised Land, sila po ay napipigil kapag ka po may mga hadlang. Mga kapatid, ang ipag-pray po natin, wag alisin ang hadlang. Ang ipag-pray po natin is for us to conquer or to overcome hindrances and obstacles along the way. Hindi po pwedeng hadlang. Kaya nga ang biro ko po sa kanila, kung ikaw ay pine-persecute at ang nami-persecute sa iyo, loved ones mo o parents mo, ano ipagpe-pray mo? Alisin ang hadlang. Hindi po ganoon. Dapat ma-overcome natin, ma-conquer po natin. So, hindi kailangang alisin ng Diyos ang dagat. Ang kailangan lang po, matawid natin ang dagat. Malagpasan natin ang dagat. Paano ko po matatawid ang dagat? Paano ko po malalagpasan ang dagat? Pananampalataya. Bakit? Kasi hindi ikaw ang gagawa.
Hindi ikaw ang gagawa para makatawid ka sa dagat. Gawa ng Panginoon yan. Ano lang ang bahagi natin? Just follow. Amen? Just go forward. Because in obeying the instruction of God, in following God's direction, I am very sure that you will experience the work of God, the miraculous work of God, the powerful work of God. And I believe kung magiging honest po tayo, lahat kayo na nakikinig ngayon, lahat kayo na nanonood ngayon, na experience na po natin na marami na pong humarang sa ating pong lakbay, pero dahil tuloy-tuloy lang po tayo, hindi tayo iniwanan ng Panginoon, siya po ang nagdepensa sa atin, siya po ang nagligtas sa atin, kaya siya po ang nagdadirect sa atin. So the Lord defended them, the Lord directed them, the Lord delivered them. Yun po ang dapat, ang mensahe sa atin ngayon, God will defend you, God will, di ba? Oh, God will deliver you, and God will direct you. So doon pa rin po tayo. Doon pa rin po tayo sa kalagayang maipakikipaglaban tayo ng Panginoon, maililigtas tayo ng Panginoon, pero hindi po mangyayari yan kung hindi ka hahakbang sa pananampalataya, kung hindi mo susundin ang direksyon niya. Again, simple illustration, kung hindi sila humakbang ng pasulong, kung hindi sila tumuloy, anong dahilan ng Diyos para hawiin ang dagat? Diba? Nagpe-pray ka, napagalingin ka, tapos dahil parang apektado ka na nung nakikita mo, ayaw mo nang magpatuloy sa panalangin. O ano pang dahilan ng Diyos ngayon? Diba? Para gawin niya yung mahimalang gawa niya. Kung tumigil ka na, kung wala ka rin lang naman para plano na magpatuloy. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy, doon nyo higit na mamamasdan ang marami pang mahimalang gawa ng Panginoon. Okay? So, kaya po, wag mawawala ng loob. Fear not. Stand still and see the salvation of the Lord. Amen? Fear ye not. Stand still. Fear not. Stand still and see the salvation of the Lord. Okay? Mga kapatid, just go forward. Amen? Just go forward. Wala pong bibitaw, wala pong bibigay, just go forward. And you know, in this story, nakita natin kung ano ang ginawa ng Panginoon. Hindi lang niya hinawi ang dagat, hindi lang sila pinatawid, kundi nilipol ang kanilang kaaway. Kumpleto po yung tatlo. Diba? So, direksyon. Dahil sumulong po sila. Okay? Deliverance. Dahil nakatawid po sila. Okay? Depensa, sapagkat ipinakipaglaban sila ng Panginoon. Nilipol ang lahat ng kanilang kaaway. Saan ka pa? Saan ka pa? Sa direksyon na ng Panginoon. Okay? So, sa direksyon na ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, marami pang dagat ang pwede nating tatawirin. Pero hanggat ang direksyon ng Diyos ang susundin natin, titiyakin ko po, mga kapatid, na tayo po ay makakatawid sa landas. Titiyakin ko po, mga kapatid, na anuman pong hadlang at harang, anuman pong laban, ang ating pong maranasan, as long na ikaw ay susunod lang at magpapatuloy lang ayon sa sinabi ng Panginoon, walang hindi ka makakayanan. Purihin po ang Panginoon. So, nais ko pong pasalamatan ang bawat isa sa inyo. Nanay Percy, good morning po. Wendy anak, good morning dyan sa Japan. Ganon din po si Caper Dean ba yan? Si Nilda, Sister Nilda Palma. Ganon din si Doc Bob Dailo. So, I hope na kayo po'y na-bless dito po sa ating pong tinalakay ngayon. Put in your mind, just go forward. Okay, fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord. Alam nyo ngayong umaga, ang pakiramdam ko si Moses po ako, mga kapatid. Ang pakiramdam ko si Moses ako, na para bang pinasasabi ng Panginoon, lalo na sa bawat isa sa atin na posible po na nagdadalawang isip na dahil sa dagat na nakaharang sa inyo. Parang ang pakiramdam ko si Moses ako na sinasabi ng Panginoon, bakit ka umiiyak sa akin? Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel. Diba? Parang sinasabi ng Panginoon sa akin, speak
and to the BB watchers. 'Di ba? Yung mga nanonood sa Believers Breakfast, sabihin mo sa kanila na just go forward, just go forward. Amen? God will defend them, God will deliver them, and God will direct them. Wow, what a beautiful message. A beautiful message to begin our day. So, kaya, I hope na bless po kayo. Sister Cherry Bughaw, shout out sa iyo. Ganon din sa aking mga mahal ding kaibigan, di ba? Sila Brother Totoy, Sister Josie, Tiche, pakikamusta ako sa mga kasamahan natin dyan sa Blessed Hope at syempre pa sa pamilya mo. And then Evangelist Robert Berba, shout out sa iyo. Mami, Maantuason, umabot po kayo. Ayan, purihin po ang Panginoon. Pastor June Pisanya, thank you so much. Ganun din po si Sister Jessie, Sister Gail. Sana po kung Sister Edith, ayan, Sister Edith Dayo, Deacon Owen. So, thank you so much. Si Brother Ricardo Quirante. Kung kayo po, pastor ho, pasensya na po kayo. Kung hindi po ako aware na pastor po kayo, sina-shoutout ko kayo. Ate Mary Jane, Kuya Danny, Ma'am Susan Orara, thank you po sa pakikisama nyo po at ang akin pong prayer, Sister Lina Cruz, Sister Susan, Sister Marlene, naway naging blessing po sa inyo. Ito pong ating pong pag-aaral. Okay, Brother Ambel, yan, talo kami sa basketball kahapon. So, talo po, hindi kami nakatawid dahil nahinaan po kami ng loob. Pastor Rico, Rudy Rico, good morning sa iyo, my friend. Sister Mami Rose, ayan, Bernardita, si Bernadette din lagi nanonood, at saka si John Kerwin C. All right. Thank you, Ma'am Cherry. Ate Cherry, thank you so much. Sister Gerald, shout out sa iyo. Brother Royan, Sister Gail. So, magkaroon po kayo ng patuloy na aplikasyon sa kung ano po yung napag-aaralan po natin para po maging beneficial po sa atin. To listen is one thing, but to apply the message is another thing. So, manalangin muna po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, nagpapasalamat po kami sa muling naging masarap na pagsasalo-salo po namin sa iyong banal na salita. Lord, thank you for reminding us this morning na hindi kami dapat papigil sa dagat sa aming harapan, kundi ang kailangan lang sumunod sa kung ano ang iyong direksyon at talagang sumulong lang anuman ang sitwasyon kung ito po ang iyong direksyon. I pray, O Father, that you will continue to bless your children. Thank you po sa mga masugid ng taga-subaybay ng Believers Breakfast at sa bawat bansa na kinaroroonan ng mga kasama po namin. Ikaw po ang magpala sa kanila. Pagpalain mo po si Pastor Eric Mariano sa lugar po ng Canada, sa Saskatoon, Canada. Ganon din po si Pastor Ramon Sayang, Pastor Jeremy Panoy sa lugar po ng Calgary, Alberta. At ganun din po si Preacher Erwin sa lugar po ng Edmonton at ang kanilang mga pamilya at ang mga members po namin doon, ang kanilang pinangungunahan, ang kanilang hawak na group Dakilang Diyos. Ganun din po sa France, si Pastor Nelson Cadena, sa Italy, si Pastor Andy Mananon, kasama na po ang pamilya ng Pilgrims, Bible Baptist Church, at ang mga churches po sa Italy, ang People's Baptist Church, ang Bethany Baptist Church. Ganon din po Dakilang Diyos, siling ko po sa iyo, si Pastor Genesis Permalo ng Como, Italy, Evangelist Robert Berba ng Japan, Pastor Mark J. Loyola, Preacher Sir, San Diego, Panginoon, mga nangungunang inilagay mo, hindi lamang po sa iba't ibang bansa, maging si Pastor Jabez sa London, Panginoon, ang mga kapatiran po, mga preachers po, sila Preacher Preacher Mio, ganoon din po si Preacher Jerry, kasama po ang ilan pa sa mga preacher namin, katulad po ni Preacher JP, at ang lahat ng mga nangangasiwa sa mga ministeryo doon. Kasama po ang mga pastors and missionaries dito po sa bansang Pilipinas. Panginoon, ang bawat tagapakinig, ngayon pong umagang ito, Diyos, igawad mo po ang iyong basbasang, iyong pagpapala sa kanila, nawa, nagpalakas po ang mensaheng ito at magdala sa amin sa panatag na kalooban, katulad ng sinabi mo, knowing that you are the one fighting for us. May we hold our peace, Heavenly Father. May we trust you completely. May we always realize this very important message, Dakilang Diyos, na kung saan sa maraming pagkakataon,
dinipensahan mo kami, na-deliver mo kami, Panginoon, at dinirect mo kami. You directed us, O God. May we always remember that you are our defender, that you are our avenger, that you are our deliverer, Heavenly Father. Thank you so much. At ngayon po, pagpalain mo po ang lahat ng gawa ng aming mga kamay, pag-iingat po sa mga magtatrabaho, sa mga nag-aaral, at sa mga nasa kanilang bahay-bahay, Panginoon. Hiling ko po ang iyong patuloy na pagpapahayag ng iyong kapangyarihan sa bawat isa po sa amin. We love you, Lord, and we thank you, Lord. Salamat po sa ministry ng Believer's Breakfast with BFDB. Pagpalain mo rin po ang iba pang mga online ministries, katulad po ng OOP, ng Hope Goes On, at ng ilan pa sa mga salita ng buhay. Lahat po ng mga ministeryo na ikaw ang itinataas. Salita mo po ang ipinapangaral at ikaw po ang pinararangalan. Again, thank you so much, O God, for blessing us this morning. Lahat ng ito ay aming pong panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.